Hi, kumusta? Welcome sa Blank 0.1 Channel Horror Story. Hindi lahat ng puti ay liwanag. Episode 1. Isang kwentong ipinadala sa Blank de la Pena Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Blank. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang matakot sa kulay puti. Dati, simbolo ito ng linis, ng liwanag, ng katahimikan. Pero ngayon, tuwing makakakita ako ng puti sa dilim, kahit kurtina lang na tinatangay ng hangin, sumisikip ang dibdib ko. Tawagin niyo na lang po akong Benjo, nakatira sa Butuan City. Isang bagay akong natutunan sa lahat ng nangyari, ito yon. Hindi lahat ng multo ay nananakot agad. May iba na dahan-dahan kang sinusundan hanggang sa mapansin mo na lang na mag-isa ka na. Nagsimula ito noong lumipat kami sa bagong inuupahan, isang lumang apartment sa tabi ng dating ospital. Sarado na ang ospital noon, pero nandoon pa rin ang gusali. Kupas ang pintura, basag ang ilang bintana, at laging may ilaw sa ikatlong palapag kahit sinasabing walang tao. Unang gabi pa lang, may napansin na akong kakaiba. Tahimik ang lugar. Sobrang tahimik, parang nilalamon ng hangin ang mga tunog. Bandang 11:00 ng gabi, habang nakahiga ako, may narinig akong mahinang kaluskos sa labas ng bintana. Hindi tunog ng pusa. Hindi rin hangin. Parang tela na hinihila sa semento. Sumilip ako sa bintana. At doon ko siya unang nakita. Isang babae nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahaba ang buhok. Nakatagilid ang ulo. Suot niya ay puting-puti na bestida, pero hindi ito kumikislap sa ilaw ng post. Parang sinisipsip nito ang liwanag. Hindi siya gumagalaw. Akala ko tao lang. Baka naligaw. Baka may hinihintay. Pero may mali. Wala siyang anino. Kahit malinaw ang ilaw sa paligid, walang anino ang paa niya sa lupa. Kinabahan ako. Isinara ko ang kurtina at humiga ulit, pilit tinatabunan ng kumot ang ulo ko. Sinabihan ko ang sarili ko na pagod lang ako. Imaginasyon lang. Hanggang sa narinig ko. Isang mahinang katok. Hindi sa pinto. Sa bintana. Isa. Dalawa. Tatlo. Mabagal. Maingat. Parang ayaw. Makaistorbo. Hindi ako gumalaw. At sa pagitan ng mga katok, may narinig akong boses, mahina, parang galing sa malayo. Pwede bang pumasok? Nanigas ako. Walang tao sa labas ng bintana namin. Ikalawang palapag kami. Hindi ako sumagot. Tumigil ang katok. Akala ko tapos na. Pero bago ako makatulog, may naramdaman akong kakaiba. Parang may tumabi sa kama ko. Lumubog ang kutson sa may bandang paa. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. At sa tenga ko, may bumulong, malamig ang hininga, amoy lumang bulaklak. Kita mo rin pala ako. Pagmulat ko ng mata, wala na siya. Kinabukasan, tinanong ko ang may-ari ng apartment tungkol sa ospital sa tabi. Tahimik siya sandali. Tapos nagtanong pabalik. May nakita ka bang babae? Hindi ako nakasagot. Dati, sabi niya, may nurse dyan. Puting-puti lagi ang suot. Huling nakita sa ikatlong palapag. Sa ward na walang pasyente. Nilunok ko ang laway ko. Ano pong nangyari? Tanong ko. Hindi niya agad sinagot. Hindi raw siya umuwi, sabi niya sa wakas. At simula noon may mga namumupahan na umaalis bigla. Lalo na yung mga nakakakita. Noong gabing iyon, hindi na ako sumilip sa bintana. Pero naramdaman ko na naman ang bigat sa kama. Mas malapit na. Mas malinaw. At sa salamin ng kabinet, bago ko tuluyang ipikit ang mata ko, may nakita akong refleksyon. Isang babaeng nakatayo sa likod ko. Nakangiti. Pero ang mga mata niya, itim na itim. At sa suot niyang puting bestida, may dahan-dahang tumulo ang pula. Part 2. Hindi ko na binuksan ang ilaw noong gabing iyon. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama, yakap ang tuhod, pinakikinggan ang bawat tunog sa apartment. Ang orasan sa dingding lang ang gumagalaw, tik-tik, pero parang palayo ng palayo ang tunog, na para bang may kumakain sa katahimikan. At saka ko naramdaman. May nakatayo sa likod ko. Hindi ko kailangang lumingon para malaman. Bumigat ang hangin. Lumamig ang balat ko. At sa salamin ng kabinet sa tapat ko, dahan-dahang lumitaw ang refleksyon niya, mas malinaw kaysa noong una. Ang puting bestida niya ay marumi na sa laylayan. Basa.
Parang galing sa ulan o dugo, hindi ko matukoy. Ang buhok niya nakalugay, nakatakip sa kalahati ng mukha. Pero ang ngiti niya hindi pa rin nawawala. Hindi ka natatakot, sabi niya. Pero nanginginig ako. Hindi ako makapagsalita. Lumapit siya. Hindi naglakad, dumulas lang sa sahig. Walang tunog. Walang hakbang. At sa bawat paglapit niya, may pumapasok na alaala sa isip ko na hindi naman akin. Isang pasilyo. Puting ilaw. Mga kama na walang laman. At ang tunog ng monitor na biglang tumigil. Napapikit ako. Nang muling dumilat, nasa sahig na ako, nakaluhod, hinal na hinal. Wala na siya. Pero sa dingding may bakas ng basang kamay. Kinabukasan, hindi na ako pumasok sa trabaho. Bumaba ako sa guard ng apartment at tinanong kung may namatay ba roon dati. Matagal siyang hindi sumagot. Tapos sabi niya, ikatlo ka na. Napatitig ako sa kanya. 3 na ang umalis ngayong taon, dugtong niya. Pare-pareho ang sinasabi. Babae. Puti. Palaging nasa likod. Tinanong ko kung nasaan sila ngayon. Umiling siya. Yung una, sabi niya, bigla na lang hindi na nakita. Iniwan ang gamit. Bukas ang pinto. Naramdaman kong nanlamig ang batok ko. Yung pangalawa, tanong ko. Huminga siya ng malalim. Natagpuan sa loob ng lumang ospital, sagot niya. Sa ikatlong palapag. Hindi na ako nagtanong pa. Gabi na nang bumalik ako sa apartment. Tahimik na tahimik. Pero may bago. Sa harap ng pinto ko, may basang bakas ng paa, maliit, manipis, at walang sakong. Hindi ko na sana papasukin. Pero may bumulong sa likod ko. Nandito ka na. Nasa loob na siya ng apartment. Nakatayo sa gitna ng sala, nakaharap sa akin. Hindi na siya ngumingiti. Mukha na niyang pagod. Malungkot. Galit. Hindi kita gustong takutin, sabi niya. Pero kailangan mo akong makita. Bakit ako? Tanong ko, umiiyak. Lumapit siya at itinuro ang dibdib ko. Dahil marunong kang makaramdam, sagot niya. At dahil mag-isa ka. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. At sa loob, nakita ko ang kama, may 2 bakas ng katawan, parang may 2 taong matagal nang nakahiga roon. Sumama ka na, sabi niya. Hindi ka na rin naman pinapansin ng mga buhay. Napaatras ako. Sumigaw ako. At sa huling lakas ko, tumakbo ako palabas ng apartment, walang sapin, walang dala, basta tumakbo. Hindi ko na nilingon. Umalis ako sa lugar na yon kinabukasan. Lumipat ng bahay. Lumipat ng trabaho. Lumayo. Pero hindi siya umalis. Paminsan-minsan, sa salamin ng banyo, nakikita ko siya nakatayo sa likod ko. Minsan, sa loob ng bus, may bakanting upuan sa tabi ko na biglang lumulubog. At tuwing mag-isa ako sa gabi, naririnig ko ang boses niya. Mahina. Malungkot. Hindi ka pa handa pero babalik ka rin. Kaya Loloy, kung may maipapayo lang ako. Kapag may nakita kang babaeng nakaputi sa dilim, at pakiramdam mo'y ikaw lang ang nakakakita, huwag mo siyang titigan ng matagal. Huwag mo siyang pansinin. At higit sa lahat, huwag mong hayaang maramdaman niyang mag-isa ka rin. Dahil ang White Lady, hindi lang nagpapakita. Namimili siya. Yan na po nagtatapos. Mga Bleng 0.1 horror story. Shout out kay Benjo Digorio and Mark Roca. Yan lang po mga kaibigan. Hindi po ito aking. Ginagawa lang po nakin ito. Ito lang po aking kasiyahan sa pag-edit ng mga video, mahirap po aking ginagawa. Pero ito po lang ang alam kong gawin. Or aking kasiyahan. Ako po pala si Bleng de la Peña, 24 years old, isang lalaki na introvert lalaki nakatira sa Butuan City, Barangay 5 14 na. Yan lang po mga kaibigan, salamat.